Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento for December 5, 2021. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, para sa kaarawan ni Arlene Reyes, para sa espesyal na kahilingan ng St. Jude Thaddeus Parish Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, pamilya nina Lenin at Evelyn Malang, pamilya nina Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Sider Soreda, Angela Malig, Cristel Region Solis. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Alfredo R.C. Sr., Maylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Maria Luna Tagulinaw, Josephine Parolma, and all our sick relatives and friends. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya nina Annie Razon, pamilya nina Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Francisca, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Melencio Sr. Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19 at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Tayo po ay magsaluhod para sa Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at tumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel,
ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Jesus, naway papalangin, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagkalangin, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos.
Ibalabal mo ang kanyang katwiran at ipatong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo, ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ililitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ng Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, atin pong itugon, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yung mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami, poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo nang mag-aning masasayat natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasing laki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagpapakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan,
at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesu Kristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo upang parangalan ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo pong lahat, daan ng poong nalyan na tuwirit ihanda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Ikalabing-limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is the second Sunday of Advent. At itong ikalawang linggo po ng Adviento ay hindi po natin pwedeng umpisahan kay Jesus kung hindi muna natin sisimulan ito kay San Juan Bautista. Narinig na po natin ang pangalang Juan. Ganyan naman po talaga sa liturhiya, lalong-lalo na sa ating mga pagbasa. Sa tuwing darating na ang ikalawang linggo ng Adviento, maririnig na natin ang pangalan niya, Juan Bautista. What is it about him?
Who is this holy man, this noble man, this great prophet who says, "Prepare the way of the Lord and make straight His paths." Ihanda ninyo ang daraanan ng Diyos, ituwid ninyo ang kanyang mga landas. Prepare the way of the Lord, make straight His paths. Sino ba siya? Sino si Juan Bautista? Alam po ninyo, si Juan Bautista, totoo siya. Si Juan Bautista, hindi siya sinungaling tulad ng iba. Si San Juan Bautista, siya ang maghahanda sa daan na daraanan ng Mesiya. Iwan maminyag, Iwan Bautista, ing katutuan yamong kayang petutuan, yamong kayang patutwanan. Tanong lang po, bakit kaya may mga tao, no? Bakit kaya may mga tao kung minsan mas ipinagpapalit nila ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan? May mga ganyang klase ng tao. Mas pipiliin nilang ipagpalit ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. And if we will put it in the context of our gospel for this Sunday, and if we will try to look at who really John the Baptist is, it only goes one way, and even two ways. Narinig po natin entrada pa lamang ng ating pagbasa ngayong linggo sa ating ebanghelyo. Sinabi ang mga pangalan ng mga lider noon, na mga pinuno noon, Emperador Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Anas at Caifás. Sino-sino ang mga pinunong ito? Sino-sino ang mga lider na ito? Mga hari, pari, at mga politiko noon. Alam po ninyo, itong mga lider na narinig natin sa ating ebanghelyo ngayong ikalawang linggo ng Adviento, sila mismo, ipinagpalit nila ang katotohanan sa kasinungalingan. Bakit? Kasi nang malaman nila, mabalitaan nila na naririyan si Juan Bautista, ayaw nila na maagawan sila ng kapangyarihan. Ayaw nila na mawalan sila ng kapangyarihan. Bakit? Kasi ayaw nila na may mas na nakahihigit sa kanila. Ayaw nila na may mas mataas kaysa sa kanila. Kabaligtaran po nila si San Juan Bautista. Simulat sa pulpo, simula, si Juan alam niya ang misyon niya. Simula sa ating pagbasa, si Juan Bautista, alam niya ang papel niya. Alam niyang may mas higit na darating kaysa sa kanya. Sino yon? Si Jesus. At ito'y pinatotohanan niya. Ang Mesiya, ang pagiging Mesiya, si Juan hindi niya inangkin ito. Hindi niya inangkin. Bakit? Kasi hindi kailanman siya sinungaling. May dalawang batang magkapatid daw po. Dalawang batang magkapatid sa hapagkainan. Nag-aagawan sila, nag-aaway ang dalawang batang magkapatid na ito. Pinag-aagawan po nila ang isang baso. Sige, agawan ng baso. Ang dalawang magkapatid na ito, sabi nung isa, "Akin ito." "Hindi, akin ito." Sabi ng isa pa. Nag-aagawan sila ng baso hanggang sa mabitawan nila ito. Ayun, resulta, basag ang baso. Tinanong po sila ng nanay nila kung sino ba ang nakabasag ng baso sa kanilang dalawa. Sabi nung isa, "Hindi po ako." Sabi din nung isa, "Hindi rin po ako." Walang ayaw umamin kung sino sa kanilang dalawa ang nakabasag ng baso. Walang ayaw umako kung sinong may kasalanan talaga sa kanilang dalawa. Di po ba, sabi nila ang mga bata hindi daw po sinungaling. Sabi po nila hindi marunong magsinungaling ang mga bata. Papaano pa kaya kung tayong mga matatanda? Bakit nga naman po kung minsan may mga tao talagang ipagpapalit nila ang katotohanan sa kasinungalingan? Sometimes we lie. Lahat tayo. People lie. Why? Because they do not want to be placed on the dark side of light. Dingaliwa maglaramla,
Sabienda ing eto tu karingaliwa, ban kanita elalunto marok king amanwanda, king sasabienda, king papakitda, king gagawanda. Kahapon po ng madaling araw, tuwing December 4 po, ng umaga, ako po'y nagmimisa sa amin doon sa Sesmuan, bayan ng Sesmuan. Kasi ako yung sugradong day 1 sa novena mass namin para sa kapistahan ng aming patron sa bayan namin, sa parokya namin sa Sesmuan, si Santa Lucia, this coming December 13. So, taon-taon yung December 4 sa akin po, ako yung nagmimisa. So pagkatapos ng misa ko kahapon sa parokya namin sa Sesmuan, umuwi ako sa bahay upang makapagmano po ako sa tatay ko at upang makita ko na rin siya at makumusta ko siya. Pagpasok ko ng bahay, lahat ng mga kapatid ko halos sa kanila, mga bayaw at hipag ko at mga pamangkin ko naroroon sa ibaba. Sige, nagmano lahat sila. Tinanong ko sa kanila, nasan si tatay? Nasa itaas pa daw. So hinintay ko po. Nagkukwentuhan kami. Aba, sandali lang. Pagkatapos na lang ng isang sandali, hayan na, bumababa na si tatay mula sa kwarto niya. So nagmano lahat kami sa kanya. Tapos kinumusta ko siya. May sinabi po sa akin yung brother-in-law ko na sinabi ng tatay ko, Among, Padre, sabi ng brother-in-law ko, kaninang nasa itaas ako, sinabi ko kay tatay na nananiriyan ka sa ibaba, hinihintay mo siya. Alam mo, Among, ang sinabi niya, sabihin mo kay Among, natutulog pa ako, hindi pa ako gising. Sabi ng tatay ko, sa brother-in-law ko, sinabi niya sa akin, narinig ko, tumawa ako, napatawa ako sa narinig ko. At tinanong ko si tatay, siyempre, Tay, totoo ba yun? Sinabi mo na natutulog ka pa raw, hindi ka pa raw gising. Kako sa tatay ko, tinignan po ako ng tatay ko, mata sa mata, at ang sabi niya sa akin, hindi ko sinabi yun. Wala akong sinabing ganoon, sabi ni tatay. Well, naiintindihan ko pong tatay ko sa mga oras na yon. Bakit? Kasi may Alzheimer siya. Tatay ko may sakit na Alzheimer. Matanda na siya, makakalimutin na, 80 years old na siya. Pero tayo, halos sa atin o iilan sa atin, aminin man natin at hindi o hindi, wala naman po tayong mga Alzheimer. Malakas naman tayo. Bakit kung minsan nakakalimutan natin yung totoo? Wala tayong sakit, wala tayong Alzheimer. Bakit kung minsan tayo mismo nakakalimutan natin yung totoo? Paalala lang po sa ating lahat. Kapag ka ikaw yung nakabasag ng baso, sabihin mo ako yung nakabasag. Huwag mong ibintang sa iba. Kapag ka nagkamali ka, aminin mo, tanggapin mo na nagkamali ako. Kapag ka pumalpak ka, kapag ka bumagsak ka, aminin mo, tanggapin mo sa sarili mo na pumalpak ka. At huwag kang magturo ng iba upang ang iyong pagkakasala ay maibintang lang, mailipat lang sa kanila. Alam po ninyo, si San Juan Bautista, sa ating ebanghelyo, mula't simula, pinatotohanan na niya na hindi ako ang Mesiya. Sabi niya, hindi ako ang hinihintay ninyo. Hindi ako ang Kristo. Bakit? Masisisi ba natin ang mga tao noon? Kasi po, during that time, St. John the Baptist is more popular than Jesus. Secondary lang si Jesus kay San Juan noon. Mas tanyag, mas sikat, mas bantog si San Juan kaysa kay Jesus. Supporting aktorya mo kanita, yung Ginong Jesus, karing religious leaders kanita. Marami ang mga sumusunod kay San Juan. Si Jesus, wala man siya. Kaya nga po ang mga tao tinanong siya. They asked him, Are you the Messiah? Ikaw ba ang hinihintay namin? And John the Baptist cannot afford to lie. Sabi nga po, nung sikat na salita, sinabi ni San Juan Bautista, di ba? Someone greater than me is about to come, and I am even unworthy to untie his sandals. He said,
Napansin po ninyo? Ibinibigay na ng mga tao kay San Juan ang karangalan na siya ang hinihintay nila, na siya ang Mesiya. But he did not claim it. Ayaw niyang magsinungaling sa kanila na may darating pa na mas higit, mas mataas kaysa sa kanya. May sikat na salita po si San Juan. Ako po metong yakaring burikong amano, iting sinabi na tungkol kang Jesus. May sinabi si San Juan kay Jesus. Sabi po niya, He must increase and I must decrease. Sabi niya, Inginu dapat yang sukat mitas, ako ing sukat mibaba. Nga ng San Juan. Pero alam po ninyo, nagkakaproblema tayo dito minsan. You want a concrete elaboration of this? Sa buhay parokya na lang po, o kaya sa ibang mga larangan, sa mga nagtatrabaho, sa parokya na lang, sa mga simbahan, kahit pa man po sa ang parokya yan. Kung minsan ito nangyayari kadalasan, nag-uusap ang dalawang parokyano at nakita nila yung isang kasama nila. Sabi nung isa, yan, maserbisyo sa pari yan. Ano ang sinabi nung isa? Maserbisyo sa pari yan? Nagpapalapad lang ng papel yan. Kung minsan may attitude tayong ganyan, nakikita natin yung kabutihan na nagagawa ng iba, pero pilit natin silang ibinababa. Kasi gusto natin tayo yung mas mataas kaysa sa kanila. Maserbisyo daw sa pari yan. Ako kahit hindi ko nakakasama si Among, maserbisyo ako sa kanya. Ano pa? Dalawang parokyano ulit, nag-uusap. Ang sipag-sipag niya. Masuyuyak yung pisamban. Sagot nung isa, masipag siya. Masipag siguro pag may nakakakita sa kanya. Pero kapag wala nang nakatingin sa kanya, hindi na nagtatrabaho yan. Nagpapalapad lang ng papel yan. Burina niyan, libu-libutan mo. Ako, sabi nung isa, kahit walang nakakakita sa akin, magtatrabaho at magtatrabaho ako. Ako, kahit walang nakakakita sa akin, kikilos at kikilos ako. How do we translate that? You call him great, you call her great. I'm greater. Hey, I'm greater. And then, it is a lie. Bakit? Kasi binababa mo na ang iyong kapwa. Paalala lang po sa ating lahat. Sana po, kapag kayong ibang tao, ay nakikita natin yung kabutihan nila, nakikita natin yung husay nila, sana, imbes na mainggit tayo o ibaba natin sila, ay matuwa at maging masaya tayo para sa kanila. Huwag maging pabida, huwag mairita. Kung may mas mabuti sa'yo, lalo na. Si San Juan po, kako sa inyo kanina, simula, alam na niya ang papel niya, ang mission niya. Forerunner siya ni Jesus. Precursor siya ng Mesiya. Alam niya na may mas higit, may mataas kaysa sa kanya. My dear friends, the message of St. John the Baptist in this second Sunday of Advent for us is that to be like St. John, to be like him, is to foster the greatness of other people. Sana, kapag nakikita natin yung iba, may nagagawang maganda, may nagagawang mabuti sa iba, sana wag natin silang ibaba. Sana tayo mismo maging masaya para sa kanila at itaas natin ang balor nila. Baliw po ding taong magadviento, masaya lalo na, potang akakit dalakayapan, ding kalupad ang tao. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabubuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo po ay nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo po ay kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni San Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiya. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob at tapang upang tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, tahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa pagwawakas ng pandemyang dulot ng COVID-19, makatagpo nawa kami ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eucharistia. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa dulot ng sakit na AIDS, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, para sa anibersaryo ng kaarawan ni Arlene Reyes, at para sa espesyal na kahilingan ng St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, pamilya ni Lenny na Develin Malang, pamilya ni Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Sider Sureta, Angela Malig, at si Cristel Regian Solis. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Maria Luna Tagulinaw, Josephine Parolma, at ang mga kapatid nating may sakit. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Ani Razon at sa pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para sa walang hanggang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Francisca, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Angie Wake, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, atin pong ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, patagin mo ang mga kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad
habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at Panginoon namin, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming handog ang tinapayatan ng alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Huwag kang matakot, labasan ang loob, darating na ang Panginoon Diyos, at liligtas ka sa bawat na Panginoon, aming handog ang tinapayatan ng alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kapay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, nawa ay ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadagalaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sa bilang pagkain inumin, bilang sasaluhan hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Norma, Francisca at Fe Rosalinda. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang matapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Bilang mga anak na inampo ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaburihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin. maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan,
Naririto ang ating butihing Panginoon si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Sa ating pag-isip, may liwanag na magniningning. Nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning. Ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggang nagagalak sa kanyang pagdating. Sa ating pag-isip, may liwanag na magniningning. Nadarama sa higit ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Pasasalamat sa kanyang paghahari, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning. Ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang
Nagagalang sa Kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa isang maikling anunsyo. Our parish joins the Catholic Church all over the world in commemorating the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, the principal patroness of the Philippines, on December 8, Wednesday of this coming week. Our Triduum in her honor, which started before this Mass, continues until Tuesday, December 7. On her feast day on December 8, which is a holy day of obligation, we shall celebrate 2 Masses, one at 7:30 in the morning and the other at 6:30 in the evening. May we invite our parish community to join us in the Triduum and the feast proper. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya ring nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na hindi matapos kapag siya dumating ng may kadakilaang lubos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lord.